Magandang gabi, mga kaibigan. Nararamdaman niyo ba ang lamig sa hangin ngayong gabi? Parang may nagbubulong sa dilim, hindi ba? Natanggap ko ang kwentong ito mula sa isang listener natin, si Mark mula sa Las Piñas. Sa kanyang email, ibinahagi niya ang isang karanasang hindi niya makakalimutan. Isang babi na nagpabago sa kanya magpakailanman. Handa na ba kayong sumama sa kanya sa isang kwentong puno ng takot at misteryo? Noong nakaraang taon, sa isang gusali sa Pasay, natuklasan ni Mark ang isang lihim na halos maging dahilan ng kanyang wakas. Ako si Mark. Noong 2023, nagsimula akong magtrabaho sa isang Chinese company sa Pasay. 2 linggo pa lang ako noon sa trabaho, baguhan pa. Alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang shift ko. 12 oras ng pagod, puyat at pag-aalala. Ang opisina namin ay nasa 15th floor ng isang matayog na gusali. Pero hindi lahat ng palapag ay bukas sa amin. May mga palapag na bawal puntahan, mga nakakandado at misteryoso. Ang 4th floor? Akala ko wala ito. Sabi nila, malas daw ang numero 4 sa mga Chinese. Pero nagkamali ako. Isang gabi, sa gitna ng break time, nakilala ko si Vince, isang katrabaho ko. "Tara Mark, magyosi tayo," sabi niya. May ngiti sa labi habang tinuturo ang pasilyo. Akala ko sa smoking area ng 5th floor kami pupunta pero sabi niya, "Hindi, sa 4th floor. Mas tahimik doon." Natigilan ako. 4th floor? May ganun ba talaga? Sumama na lang ako pero may kakaibang kutob na tumatak sa dibdib ko. Pagbaba namin, madilim ang paligid. Parang ibang mundo ang 4th floor. Tahimik, malamig at malungkot. May mga opisina pero walang ilaw. Mga mesa at upuan natatakpan ng alikabok. Parang inabandona na. Pero sinabi ni Vince, dito raw maganda matulog. Walang ingay, walang istorbo. At doon ko naisip, baka ito na ang hinihintay kong lugar para makapagpahinga kahit isang oras lang. Mula noon, naging paborito ko na ang 4th floor. Tuwing break time, dala ko ang maliit kong unan, diretso ako ron. Doon ko nahanap ang katahimikan na hinintay ko sa lahat ng puyat ko. Madilim, oo, pero masarap matulog. Isang gabi, medyo may tama ako ng alak. Day off kasi namin kinabukasan kaya nag-inuman kami ng mga katrabaho. Pagdating ng alas 12, excited na akong bumaba. Dala ko ang unan ko at sa isang sulok ng isang opisina sa 4th floor, doon ako humiga. Madilim na madilim, pero malamig. Perpekto para sa tulog. Hindi ko na malayan. Nakatulog agad ako. Pero habang natutulog ako, may kakaibang pakiramdam na gumising sa aking diwa. Alam mo yung pakiramdam na tulog ka, pero gising ang isip mo. Naririnig ko ang mga sasakyan sa labas, pero parang may iba pang tunog. Para bang may mga nagbubulungan sa paligid ko. Malapit. Masyadong malapit. At doon ko naramdaman. Hindi ako makagalaw. Parang may humawak sa buong katawan ko. Pinipigilan ako. Sinilabutan ako pero wala akong magawa. At yung mga bulong, lumalakas sila, lumalalim at mas nakakatakot. Bigla kong naramdaman ng bigat sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Hindi pa kasigaw. Sa dilim, nagsimula akong makakita ng mga anino. Hindi sila ordinaryong anino. May hugis, may anyo, pero walang mga mata. Paramdam ko ang tingin nila sa akin. Parang sinisilip ang kaluluwa ko. Lumalapit sila, dahan-dahan, para mga multong gustong-gusto akong abutin.
Gusto kong tumakbo pero para akong nakagapos. At yung mga bulong, parang sumisigaw na sila pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. May isang anino, mas malinaw kaysa sa iba. Lumutang ito at dahan-dahang lumapit sa akin. Umupo ito sa dibdib ko. Pakiramdam ko hinintay niya akong mawalan ng hininga. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumabas. Sa isip ko, tapos na. Iniisip ko, baka hindi na ako makalabas ng buhay sa 4th floor na to. Pero bigla may humawak sa balikat ko. Isang malakas na hampas at nagising ako. Pawis na pawis, hingal na hingal. Isang guard ang nakatayo sa harap ko, galit na galit. "Bawal dito," sigaw niya. Sabi niya, narinig niya ang sigaw ko kaya siya tumakbo papunta sa akin. Kung hindi niya ako nahanap, baka hindi na ako nagising. Mula noon, bawal na ang pumunta sa 4th floor. May penalty na raw kapag nahuli ka ron. Kahit smoking area o CR, bawal. At dun ko nalaman ang mas nakakatakot na katotohanan. May mga kwento pala tungkol sa 4th floor. Sabi ng iba, may naririnig daw silang iyak doon kahit walang tao. May mga nagsasabi rin na may nakikita silang mga anino tulad ng nakita ko. At ang pinaka nakakatakot, noong nakaraang taon, may isang empleyado raw na natagpo ang patay doon. Kaya raw isinara ang palapag na yon ng ilang buwan para sa imbestigasyon. Pero ang pinakakaiba, si Vince, hindi ko na siya uli nakita. Nung tinanong ko ang mga katrabaho ko tungkol sa kanya, walang nakakakilala sa kanya. Pumunta pa ako sa HR, wala raw empleyadong nagngangalang Vince sa records. Parang biglang nawala siya, parang hindi siya kailanman nag-exist. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung sino o ano si Vince. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako babalik sa 4th floor kahit kailan. Yan ang kwento ni Mark, mga kaibigan. Hanggang ngayon, hindi niya makakalimutan ang gabing yon sa 4th floor. Parang may parte pa rin ng kanya ang naiwan doon, nakakulong sa mga aninong yon. Tuwing dumadaan siya sa gusaling yon, ramdam niya pa rin ang lamig, ang bigat ng tingin ng mga hindi niya nakikita. Pero ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Mark? Salamat sa pakikinig sa kwento niya. Sana hindi kayo matulog ng mag-isa ngayong gabi. Baka may nagmamasid. Mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang kwento ni Mark, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. May kwento ka rin bang tulad nito? I-email mo sa amin ang iyong karanasan. Baka ikaw ang susunod na i-feature natin. Pero mag-ingat kayo sa mga madidilim na sulok ng inyong opisina, ha? Hanggang sa susunod na kwento, mga kaibigan, mag-ingat kayo.